Praise God. To God be all the glory for this wonderful day that He has given unto us. Kamusta na kayo, mountain movers? Ang Diyos ay matapat, mabuti, kasama natin Siya at Siya ang mag-iingat, papatnubay, mangangalaga at tutulong sa bawat isa sa atin. Bago tayo magsimula ng ating salita ng Diyos na ating mapapakinggan sa oras na ito, tayo muna ay dumulog sa Kanya sa pamamagitan ng maiksing pananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Maging sa lahat ng mga pagpapala na aming matatanggap, ang pagkain, ang tubig, ang hangin, maging ang aming pagpapalang tinanggap habang kami ay natutulog, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagbabantay, ang iyong pangangalaga, at muling buhay na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Bagamat habang kami natutulog, wala kaming pagkakaalam patungkol sa mga nangyayari sa mundong ito because it's totally dark, but you enable us, O God, to have life this morning upang ma-enjoy namin ang lahat ng mga pagpapalang inilaan mo sa bawat isa po sa amin. Higit sa lahat ang iyong pagsama upang matiyak namin ang iyong pag-iingat, pangangalaga, pagtulong at katagumpayan sa aming po mga buhay. Salamat po o Diyos sapagkat kahit kailan ay hindi ka tumitigil ng paggawa ng mabuti sa bawat araw sa aming buhay. Kaya po, pinagpapasalamat namin ito sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God! Kamusta na kayo, mountain movers? Sa oras na ito ay nais kong i-exhort sa inyo ang sinasabi ni Paul dito sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 3. Ang sabi niya, we ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing. Natutuwa si Apostol Pablo sa bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat ang ating pananampalataya ay lumalago. Lumalago. Alam niya na kapag lumalago ang ating pananampalataya, ang Diyos ay nalulugod. Ang Diyos ay natutuwa. At may dahilan ng Diyos upang tayo ay lubos niyang pagpalain sa higit na pagpapalang ating kailangan araw-araw hanggang sa katuparan ng mga pangarap na ilagay niya sa ating puso sa buhay nating ito. At ang ating pag-ibig sa isa't isa ay lumalago din naman dahil sa ating pananampalataya, na lahat ng ating ginagawa ay nakapagbibigay ng karangalan at kapurihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya magpatuloy tayo na pagpapala sa bawat isa. Pagpapala sa loob ng pamilya. Lahat ay pwedeng asahan, hindi lamang isa ang inaasahan. Mabigat sa pamilya ang isa lamang ang inaasahan. Mas maganda ang pamilya na nagtutulungan, nagkakaisa, may pananampalatayang iisa sa buhay na Diyos na nagbibigay ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. At may kasipagan, ipinakikita sa buhay niya na binabago siya ng Diyos araw-araw. Hinahango siya sa maling gawa araw-araw. Hinahango siya sa kasalanan na kanyang pinagmulan araw-araw. Lumalago ang kanyang katangian bilang kagaya ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat pinalalago ng Diyos ang kanyang pagkatao, ang kanyang espiritualidad,
ang kanyang emosyon, ang kanyang pisikal na katawan sa kalusugan hanggang sa ito ay maging tunay na ah, malusog, malakas, matagumpay. Sa loob ng pamilya, ang isang tao na tunay na maaasahan ay may katatagan, may pagmamalasakit sa kanyang kapamilya. At maganda sa loob ng pamilya na nagtutulungan at nagkakaisa sa gawaing bahay upang madali itong ah, makatagumpay, upang ito ay lubos na mapagpala ng Panginoon sapagkat nalulugod ang kanyang pangalan. Lahat ay gumagalaw, lahat ay nagtatrabaho o nagkakaisa sa gawaing bahay. Hindi lang isa ang nagtatrabaho o pwedeng asahan. Mabigat ang pamilya kapag ganito ang sitwasyon. Lahat ay pwedeng asahan, tumulong sa gawaing bahay, sa paghuhugas ng pinggan, halimbawa, sa pagluluto, sa pag-aasikaso sa sarili upang ayusin ito. Halimbawa, papasok sa school na hindi na umaasa pa sa magulang o kahit kanino. Hindi na siya gigisingin para pumasok sa school kung hindi alam niya na ang kanyang responsibilidad, alam niya na ang kanyang tungkulin bilang estudyante. Halimbawa, ako ay estudyante, kung ako ay papasok sa school ng alas 8 ng umaga, so alas 6 pa lang ng umaga, gising na ako. Hindi na ako kailangan pang gisingin. Alam ko na ang aking responsibilidad bilang estudyante. Gigising na ako at gagawa ako ng paraan para pagkagising ko, matapos na manalangin, ay kung papaano ako kakain na wala akong inaasahan. Pwede akong tumingin sa ref kung ano yung pwedeng lutuin at kahit itlog or anumang madaling lutuin or noodles or hotdog, ako na mismo ang magluluto sa sarili ko. At pagkatapos kong magluto, syempre maghahain ako ng pagkain para sa akin at pagkakain ko ay hindi ko na lang iiwan ang pinagkainan sa lababo. Ang gagawin ko ay pupunasan ko ang lamesa, lilinisin ko, at kung may mumong natapon sa sahig ay kukunin ko ang walis, wawalisin ko. Pagkatapos, yung aking kinainan ay huhugasan ko. Pagkatapos ako ay maliligo na, magtutoothbrush, at siyempre handa na yung damit ko para isuot ko, at yung gamit ko, hindi ko natatanungin kahit kanino sa loob ng pamilya. Alam ko na kung saan ito kukunin. Ang damit ko, alam ko kung saan ko kukunin para isuot ko. So, iaayos ko na yung sarili ko at pagkatapos na maiayos para pumasok sa school, magpapaalam ako sa mga matatanda sa akin doon sa pamilya, sa loob ng bahay para alam nila na ako ay umalis na. At pagkatapos, pupunta ako sa school. At pagkagaling ko sa school, papauwi, siyempre, pagod, titingnan ko kung ano yung pwedeng kainin, kakain ako ulit bago magpahinga. Siyempre, yung kinainan ko, huhugasan ko rin. At pupunasan ko yung lamesa. So, sa ganitong mga pamamaraan, malaki ang naitutulong natin sa loob ng pamilya. At dahil dito, ito ay training din ng bawat isa sa atin para if just in case na tayo ay malayo sa pamilya sapagkat tayo ay nag-dorm,
pumapasok tayo doon sa university na malayo sa bahay, kaya na nating dalhin ang ating sarili sapagkat natutunan natin ito sa loob ng pamilya. So, itong mga ito ay training sa atin ng Panginoon na self-reliant tayo at pwede tayong makatulong sa mga tao sa paligid natin. Alam nyo ba, nung ako ay kabataan at nag-aaral pa lamang, kapag ako ay pumunta sa isang tahanan, halimbawa, mag-overnight prayer meeting kami ng 3 days, mag-stay kami sa isang tahanan. Kapag ako ay nakapag-stay ng 2 araw, 3 araw sa isang tahanan na may mga kasama akong mga kapatiran, halos ayaw na kaming paalisin ng may bahay. Kasi natuwa sila, gumaang ang kanilang buhay nung kami ay nag-stay sa bahay nila. Kasi hindi na sila nagluluto, hindi na sila naglilinis ng bahay nila. Kasi kami na ang gumagawa nun. Nakikituloy kami at dinevelop ng Diyos yung katangian namin bilang mga pagpapala sa aming kapwa kapatiran. Kaya maaga pa kaming gumigising kung meron kaming activity sa umaga para mag-devotion sapagkat kami ay naglilinis at naghahanda ng aming kakanin. At matapos na kumain ay siyempre magliligpit ng kinainan at maglilinis doon sa loob ng bahay. Maging ang aming hinigaan ay maayos na, nakatiklop na yung kumot, maayos na yung takip sa kama at pati yung mga unan. So, sa ganitong paraan, malaki ang naitutulong natin sa may bahay. Hindi yung nakakain na tayo, pagkatapos ilalagay lang natin yung pinagkainan natin sa lamesa, iiwan natin, o di kaya dun sa lababo. Kawawa naman yung mga nagtrabaho, kawawa naman yung masipag sapagkat napupunta sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Ang maganda, nagtutulong-tulong. Una, maging self-reliant tayo. Sapagkat kasama natin ang Panginoon, pinalalakas tayo ng Diyos sa ating pagtitiwala sa Kanya, nabibuild up yung karakter natin. Of course, nagiging pagpapala tayo una sa Diyos sapagkat lahat ng ating ginagawa ay nakapagbibigay ng karangalan sa Kanya. Pangalawa, alam natin sa sarili natin na ito ay kapakinabangan natin. Sapagkat kapag tayo ay nakatutulong sa ating kapwa sa kapurihan ng Diyos, natutuwa siya kung kaya tayo ay kanyang pinagpapala. Pangalawa, natitrain tayo sa sarili natin na maging self-reliant tayo na kaya nating asahan ang ating sarili at hindi tayo umaasa sa iba. Malaki ang pagkakaiba na kaya nating asahan ang ating sarili kaysa sa umaasa tayo sa iba. Kasi kapag tayo ay nag-iisa na at hindi natin kayang asahan ang ating sarili, dun lang tayo mapipilitan na magtrabaho para gampanan natin yung responsibilidad natin sa sarili natin. Medyo mahihirapan tayo kasi kumbaga baguhan tayo. Pero kapag tayo ay nasanay na inaasahan natin ang Diyos sa ating mga sarili, na pagkagising pa lang sa umaga, alam na natin lahat ang ating gagawin hanggang sa maghapon, madali na ito para sa atin. At nakapagbibigay tayo ng kapurihan sa Diyos, nakakagaang pa tayo sa ating kapwa, sa ating kasama. Nakakagaang pa tayo sa ating mga mahal sa buhay na kaya na nating dalhin ang ating mga sarili. Hindi yung malaki na umaasa pa sa mga magulang. Hindi yung kaya na umaasa pa kung kani-kanino. Kaya mabigat ang pamilya. Pero kapag lahat ay kumikilos at pwedeng asahan,
magaangang pamilya at mararating nito ang magandang bukas na inilaan ng Diyos sa pamilyang ito. Naalala niyo ba si Jose? Si Jose ay isang tao na masipag. Si Jose ay isang tao na kinatutuwaan ng kanyang mga magulang. Sapagkat siya ay isang tao na kumikilos, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Masipag siya. Alam niya ang kanyang responsibilidad. Alam niya ang kanyang tungkulin bilang anak sa kanyang mga magulang at bilang kapatid sa kanyang mga kapatid. Hindi na siya kailangan pang utusan para mag-alaga ng mga tupa ng kanyang mga magulang. Hindi niya na kailangang utusan para kumuha ng mga pagkain ng alagain ng kanyang mga magulang. Meron na siyang kusa. Alam niya na ang kanyang gagawin. Kung kaya't kinatuan siya ng kanyang mga magulang at ginawan siya ng napakagandang balabal. Kinainggitan nga lang siya ng kanyang mga kapatid sapagkat sa kanyang kasipagan ay pinagpala naman siya ng Diyos at ng kanyang mga magulang. Kasi kaya naman nainggit yung mga kapatid niya dahil wala naman din ginagawa. Puro asa lang din. Kaya pinagpala siya ng Diyos at naging matatag siya sa kanyang sarili. Kaya nung nahiwalay siya sa kanyang mga magulang at pamilya dahil pinagtangkaan siyang patayin ng kanyang mga kapatid, pero hindi nagtagumpay sapagkat tinulungan siya ng Diyos, in short, siya ay naging alipin sa loob ng Ehipto. At siya ay ginawang katulong ng asawa ni Putipar. At dahil natipuhan siya ng asawa ni Putipar na military army ng hari ng Ehipto, habang siya ay naglilinis, siya ay inakit. Pero ang ginawa ni Joseph ay tumakbo papalayo doon sa asawa ni Putipar. Nagsisigaw yung asawa ni Putipar at sinabing, ginagahasa niya ako, pero walang katotohanan. So, sa madaling salita, nakulong sa kulungan si Jose. Sa loob ng more or less 17 years. Imagine ninyo. Pero dumating ang pagkakataon na pinatawag siya ng hari sapagkat ang hari ay nanaginip at walang makapagbigay ng paliwanag patungkol sa bumabagabag na panaginip ng hari ng Ehipto na si Paraon. Kaya binigyan siya ng Diyos ng katalinuhan dahil nalugod ang Diyos kay Joseph, binigyan siya ng katalinuhan para maipaliwanag ang panaginip na ito kay Paraon na hari ng Ehipto. So naipaliwanag. Samantalang maraming mga manghuhula sa Ehipto ang Paraon pero walang makapagbigay ng paliwanag. So natuwa ang Diyos kay Jose. Binigyan siya ng katalinuhan para mapaliwanag yung panaginip ng Paraon dahil sa kanyang katangian na tumutulong sa kanyang kapwa, masipag, may pagtitiwala sa Diyos, nagbibigay ng karangalan sa Diyos sa kanyang pananalita, ginagawa, at ikinikilos. Sa madaling salita, binigyan siya ng kapangyarihan ng Paraon na maghari sa loob ng Ehipto. Imagine ninyo. Yung training niya sa loob ng kanyang pamilya ay nadala niya sa bansang Ehipto na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan nung kanyang kapanahunan. Kaya nung dumating ang tagsagana sa loob ng Ehipto, napamahalanan ng maayos ni Jose o ni Joseph ang tagsaganang ito sa loob ng 7 taon.
nung dumating ang 7 taong tagtuyot at tagutom. Mayaman na mayaman ang Ehipto. Marami silang imbak na pagkain. Kaya ang sabi sa Biblia, may tagutom sa buong mundo pero may tagsagana sa bansang Ehipto. Kaya lahat ng tao sa iba't ibang mga bansa na nakararanas ng gutom ay pumunta sa Ehipto at nagbigay ng pagkain si Jose bilang pinuno sa Ehipto. So ang kanyang naging pagpapala ay bansang Ehipto na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan nung panahong yon. So bakit siya naging ganito? Sa kanyang namanang bansa na pinakamakapangyarihan at pinakamayamang bansa. Natutunan niya ang katangiang ito sa loob ng kanyang pamilya. Nung siya ay masipag, tumutulong sa kanyang mga magulang, tumutulong sa kanyang mga kapatid, alam niya na ang kanyang responsibilidad, alam niya na ang kanyang tungkulin. Hindi siya umasa kahit kanino man. Alam niya ang kanyang dapat nagampanan sa buhay sapagkat siya ay may pagtitiwala sa Diyos, na siya ay pagpapala sa kanyang kapwa at hindi pabigat, na siya ay katuwaan ng kanyang mga mahal sa buhay sapagkat ang kanyang tuon ay makapagbigay ng karangalan sa buhay na Diyos. Ang isang tao na nagnanais na magbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos ay pagpapala sa kanyang kapwa. Pagpapala higit sa lahat sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi yung malaki na umaasa pa. Alam nyo, yan ang problema nating mga Pilipino. Masyado tayong palaasa. Pero alam nyo, ang mga tayo, hindi sila umaasa. Meron silang self-reliancy. Magsisikap sila sa kanilang sarili. Hindi sila aasa sa kanilang pamilya. Talagang pagsisikapan nila na makatapos ng pag-aaral para makatayo sila sa kanilang mga sariling paa. Kaya mayaman ang kanilang bansa, daig tayo sapagkat sila ay masipag. Sila ay may pagnanais na mapayaman nila ang kanilang mga sarili. Ayaw nila na sila ay umaasa. Bagkus sila ang tumutulong sa bawat isa. Kaya yung pagtulong, hindi na rin halos na i-apply. Bakit? Kasi established sila sa sarili nila eh. May kakayanan sila sa financial, may kakayanan sila sa kanilang sarili. Kaya nilang tumayo at manindigan sa kanilang mga sarili. Hindi yung umaasa. Mahirap umasa. Madidisappoint ka. Kapag yung inaasahan mo ay hindi mo nasumpungan sa isang tao, sasamaan loob mo, madidisappoint ka. Tayo pa naman mga Pilipino, kahit ilang beses mong tulungan, isang beses mo lang hindi natulungan, sasamaan loob. Yun ang dapat na mawala sa atin. Dapat meron tayong palo sa sarili natin na kaya nating tumayo at manindigan para sa ating kinabukasan. Tayo ang nagpapala, tayo ang tumutulong, hindi tayo ang umaasa. Kaya ito ay nagsisimula sa loob ng bahay, sa loob ng pamilya. Kagaya ng sinabi ko, kung ikaw ay estudyante, alam mo ang dapat mong gawin. Gumising ka ng maaga, ayos na yung iyong bag, ayos na yung iyong uniforme. So, alagaan mo yung sarili mo. Magluto ka ng kakanin mo, hindi yung pag wala, maghahanap ka. Pag wala,
hihila ka nung pwede magluto, ikaw na yung mismo magluto. Pagkatapos, hainan mo yung sarili mo, kumain ka, yung pinagkainan mo, linisin mo, hugasan mo, pagkatapos maligo ka, mag-toothbrush ka. O, alam mo na kung saan mo kukunin yung damit mong isusuot, alam mo na kung saan mo kukunin yung bag mo na dadalhin. O, pagkatapos, ayos ka na, magpaalam ka. O, nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, alis na po ako, punta na po ako sa school. Ayun. Pagkatapos, pag uwi mo, galing ng school, hubarin mo yung uniforme mo, kung pwede, laban mo na rin. Pwede naman ang kamay, kung kaya mo, kung alam mo. Tapos, pagkatapos nung kumain ka, kung may pagkain na nakahain, kumain ka. Pero hugasan mo yung pinagkainan mo. Tapos mag-review ka kung kaya mo pa at hindi ka pa inaantok, mag-review ka. Pagkatapos mong mag-review, maayos na yung sarili mo o tsaka ka magpahinga. Ganun. Hindi yung umaasa tayo. Kapag wala na yung inaasahan natin, mahihirapan tayo. Ayaw ng Diyos na umaasa tayo sa ating kapwa. Ang gusto natin, ang gusto ng Diyos, siya lamang ang asahan natin. At dahil siya lamang ang asahan natin, pinagtitibay niya yung sarili natin upang maasahan din naman natin ang ating mga sarili at matulungan natin ito. Sa ganitong paraan, pagpapala tayo sa ating kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Hindi tayo pabigat. Hindi tayo nagbibigay sa kanila ng heavy burden. Bagkus, nagbibigay tayo ng kagalakan sa kanila at kagaanan ng loob na makapagpahinga din naman sila na may sariling tungkulin at nagtrabaho din naman sa buong maghapon. Kagaya ng tatay, kagaya ng nanay, di ba? Galing sa trabaho yan. So, hindi na sila magtatrabaho pa sa loob ng bahay dahil may kalat. Kalat ang mga damit, kalat ang mga libro, kalat ang mga unan, hindi man lang na tiklop ang higaan. So, additional pabigat ito sa kanilang katawan. Pagod na nga maghapon na nga nagtrabaho. Pagkatapos pagdating pa sa bahay, marami pang lilinisin, marami pang aasikasuhin. Dahil yung mga anak, wala namang ginawa. Maghapon lang nag-cellphone, maghapon lang naglaro. Abay, hindi naman maganda. Paano uunlad ang isang pamilya kapag ganito? Ang maganda, tulungan, kagaya ng sinasabi ng Panginoon. Palakasin ninyo ang pagtitiwala ninyong patuloy, mag-unawaan kayo, magmahalan kayo, magtulungan kayo. Yan ang gusto ng Panginoon. Bakit yan sinabi ng Panginoon? Gusto ng Panginoon na umunlad ang isang pamilya at marating nito ang magandang kinabukasan. Mas madaling mararating ng isang pamilya magandang kinabukasan kapag nagtutulungan at nagkakaisa. Lahat ay kumikilos. Lahat ay masipag. Pwedeng asahan ang isa't isa. Hindi lang isa ang inaasahan. Imagine niyo kapag isa lang ang inaasahan, ano mangyayari? Kung 5 ang miyembro ng pamilya, isa lang ang inaasahan, pabigat dalhin. Pero kapag lahat ay kumikilos, nagtutulungan, nagpapasana ng kabigatan sa isa't isa, madaling mararating ng isang pamilya ang magandang kinabukasan. Sapagkat ito ay pagpapalain ng Diyos, tutulungan ng Diyos, palalakisin ng Diyos, sapagkat ang pamilyang ito ay modelo na nagbibigay ng kagalakan sa puso ng Diyos. Ang pamilyang Mountain Movers ay ganitong klase ng pamilya. Alam nila ang kanilang tungkulin na dapat gampanan sa Diyos, pananalangin, pagbubulay-bulay ng kanyang salita, pag-aaral ng kanyang salita at pakikinig nito. Pangalawa ay pagpapala sa kapwa. Pinatatag ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang katangian. Of course, pagpapala siya sa kanyang mga mahal sa buhay.
masipag sa gawaing bahay, masipag mag-aral, masipag magtrabaho, sapagkat pinatatatag ng Diyos at binibigyan ng Diyos ng gabay patungo sa katagumpayan. Ito ang pamilyang mountain movers. Kaya yung mga mag-aaral ay masipag mag-aral, magtatapos ng pag-aaral at mararating nila ang magandang bukas. Yung mga magulang ay masipag magtrabaho para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. At habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang, of course, nagpapasalamat sila sa Diyos para sa kanilang mga anak na iniingatan ng Diyos. At pagkagaling ng mga magulang, galing sa trabaho, makakapagpahinga na sila. Hindi na sila magtatrabaho pa sa loob ng bahay, sapagkat ang mga anak ay responsable na naglinis ng bahay, naghugas ng pinggan. Kaya yung kapaguran ng mga magulang na galing sa trabaho ay naiibsan o nawawala. Natutuwa sila sapagkat makakapagpahinga sila ng maayos galing sa trabaho, sa kanilang bahay, dahil yung kanilang mga anak ay naglinis, nag-ayos ng mga kalat, nag-aaral. So, maganda ang takbo ng pamilya. Natutuwa ang lahat. Natutuwa ang mga magulang. At higit sa lahat, natutuwa ang Diyos. Kapag natuwa ang Diyos, hindi mo man hingin ang kailangan mo, ibibigay sa iyo higit pa sa pangangailangan mo. May kasagutan. Kapag ang Diyos ay natuwa, ibubuhos niya mga pagpapala sa bawat isa sa atin, sa bawat pamilya natin, sa buong mountain movers. Amen ba? Kaya tayong lahat ay kumilos, maging masipag, maging maunawain, mapagmahal, may malasakit sa ating kapwa. Mapanalanginin. Inaalam ang kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, madali ang progreso, madali ang pag-unlad, madali ang tagumpay. Kaya salamat sa Diyos sapagkat tayo ay nasa ganitong buhay na lumalago ang ating pananampalataya, lumalago ang ating katangian, nadidevelop ng Diyos ang kabutihan sa ating puso, sa ating pag-iisip, ang kasipagan, ang pagiging mabuting kapwa, at ang pagiging mabuting anak sa ating mga magulang, at pagiging mabuting mga magulang sa ating mga anak, at pagiging mabuting asawa sa ating asawa. Sa ganitong paraan, naluluwalhati ang Diyos at siya'y natutuwa kung kaya't ibubuhos niya ang mga pagpapala, sagot sa ating pangangailangan at higit pa sa ating mga ipinapanalangin. Amen, mountain movers! Be joyful always and trust God and continuously love Him. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love one another. Amen? Praise God! Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita sa umagang ito. Salamat po, Diyos, sa mga pagpapala mo sa amin araw-araw, higit sa lahat sa iyong pag-iingat, dahil kasama ka namin, hindi nyo kami iniiwan, ni pinapabayaan man. Pagpalain nyo po ang pamilyang buong mountain movers, O God. We entrust them unto you. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. God bless you, mountain movers. Bye-bye.